Tapos na ang kampanya. Ito ang biro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Filipino community bago niya simulan ang kanyang talumpati sa ginanap na meeting sa Hanoi, Vietnam. Ilang beses kasing kinanta ng mga kababayan sa Vietnam ang campaign jingle ni PBBM habang iwinawagayway ang Philippine flaglets. Concern sa mga OFW ang inaasahang madinig ni Alex Zulieta sa Pangulong Marcos Jr. kung kaya't dumayo pa ito mula Ho Chi Minh City papuntang Hanoi upang makita ng personal ang Pangulo. Isang restaurateur na 16 na taon nang naninirahan sa Vietnam si Alex Zulieta. Ayon sa kanya, nais niyang madinig kay Pangulong Marcos Jr. ang concern sa mga OFW. Ina-expect ko siya yung kung ano yung sinabi niya sa plataforma niya, and inaasahan ko ring marinig, syempre mas yung concern sa mga OFW, particularly sana sa mga may kailangan ng visa. Mapaintindi niya kung ano ang mangyayari ng bagong Pilipinas para sa mga bagong Pilipino. Kumpara sa Pilipinas, mas maalwan ang pamumuhay ng mga kababayan sa Vietnam dahil sa mas mataas na sweldo at mababang cost of living. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito na lumalakas na ang ekonomiya ng bansa. Ngunit sapat ba ito upang mapauwi ang mga OFW sa Pilipinas upang doon na lamang maghanap buhay? Magtatrabaho, siguro hindi, pero kung lumalakas na ang ekonomiya, at yun naman ang sabi ng ating Pangulo, negosyo siguro. Magsimula tayo sa isang maliit na negosyo. And sana rin, kung talagang lumalakas na nga ang ekonomiya, wala nang aalis na Pilipino. Mag-i-stay na lang sa Pilipinas, mas maganda yon. Isa sa Zulieta sa up-close na nakita ang Pangulo at nakapagpakuha pa ng maraming litrato. Masaya itong makita ang presidente, ngunit malungkot sa mga nadirinig na hidwaan sa pagitan ni PBBM at dating Pangulong Duterte. Nagpahayag din ito ng saloobin ukol sa Bagong Pilipinas program ng presidente, gayon din ang mainit na usapin sa People's Initiative. Ako personally, bilang isang Pilipino din naman, open ako dyan eh. Open ako, kahit ngayon kung batas at batas ang pag-uusapan, kung hindi naman talaga kailangang palitan, di wag niyong galawin. Pero kung sa tingin ninyo kailangan ng galawin, palitan, baguhin, ayusin, bakit hindi? Kung para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino, bakit hindi? And sana tayo ding mga Pilipino maging open-minded. Sa Bagong Pilipinas, bilang OFW, wala namang magtutulungan kundi kapwa OFW, tayo mga Pilipinong nasa ibang bansa. Sa maliit lang na paraan na pagtulong sa kapwa kababayan natin, malaking bagay na yan na hindi na kailangang ikwento. Malayo man ang usapang politika sa Vietnam, batid ni Zulieta ang namumuong pagkakabahabahagi ng mga kababayan sa Pilipinas, bunsod ng salungat na pananaw ni dating Pangulong Duterte at President Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga issue. Pahayag ni Zulieta. So sa mga kababayan natin sa Pilipinas, kalmahan lang po natin and sana meron tayong tamang wisdom para hindi po lumaki yung gulo. Ano pag-pray din po natin si dating Pangulong Duterte at si Pangulong Marcos kung anong dapat nilang gawin at kung ano ang dapat na tamang salita ang lumabas sa bibig nila. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.